Yo guys, what's up? Sabay-sabay po ngayon na naglalabasan ang mga sekreto, mga sangkay tungkol po dito sa tunay na pagkatao ni Cabral. At eto pag-usapan po natin itong isa pang sekreto niya na ngayon ay kumakalat. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Merry Christmas everyone. No? Talagang ang mga Pilipino, mga sangkay hindi makakalimutan ng araw ng Pasko, no? At ito ay selebrasyon sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesus. Hindi po yung date na December 25 talaga yung date ng kapanganakan ni Jesus Christ. At maraming Bible scholars ang naniniwala na ito ay hindi December 25. Pero, mga sangkay, hindi ibig sabihin nun na mali na po ang i-celebrate yung December 25 na date for the birth of Jesus Christ. Dahil ito po ay, as long as ito ay para sa ating Panginoong Hesus, wala pong problema dyan. Kahit sabihin pa nila na sa pagan yan, date yan ng pagan na worship. Actually guys, pag sinabing pagan worship na araw, halos everyday mayroon pong pagan worship nung unang mga panahon. Pero ang good news kasi mga sangkay, binayaran yan lahat ng ating Panginoon doon sa krus, di ba? When He was crucified, at ang kanyang dugo, mga sangkay, ang nagbayad sa lahat ng sumpa sa mundong ibabaw. So wala na pong ano dyan, mga sangkay, wala na pong pagtatalo, no? Kahit anong araw, actually, every day is Jesus Day. Alright? So, December 25, if you believe, no, naiwala ka na si Jesus Christ ay isinilang at niligtas niya ang sanlibutan ng lahat ng tao, then we have to celebrate, no, the birth of Jesus Christ. Not because uh, he was born in December 25, pero dahil po sa pinanganak siya at iniligtas niya ikaw at ako. Alright? So, Merry Christmas everyone. Ito na nga, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, alam nyo na, guys. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga, mga sangkay. Pag-usapan po natin itong isa sa malaking balita ngayon. Ayan. Ito na. Mga sekreto ni Cabral na naglalabasan. Ayon dito sa balita, si Cabral daw po, ito mga sangkay, meron daw pong tinatawag na Cabral's ill-gotten wealth na posible daw pong aabot sa 20 billion ayon po kay John Vic Rimulya. Grabe mga sangkay, 20 billion. Sana all. Sana all, pambira. So, kaya nga mga sangkay, hindi po basta-basta ito kasi siya po ang expert, no? Pagdating sa proponent, pagdating po sa paggawa ng budget, mga insertions, siya po yung pinakamagaling mga sangkay. Kaya nga ganun daw po siya makapangyarihan. USEC lang po yan, pero mga sangkay, kumbaga, wala kayong project kung wala ang kanyang utak. Ganun po siya kalupit, mga sangkay. Ngayon, kumakalat ito ngayon na ganun nga po kalala ang kanyang kayamanan, mga sangkay. Ito dating Public Works Undersecretary Cabral ay posible daw pong nagkaroon ng 20 billion na ill-gotten wealth mula po sa anomalous flood control and other infrastructures projects. Ayon po ito kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Grabe mga sangkay, no? Dami naman nun. Sabi ni Rimulya dito, my personal opinion, if she has been there for the last 8 or 9 years, I would say 20 billion is a good guess. Grabe mga sangkay, 20 billion. Sana all. Pero nakakalungkot lang mga sangkay, no? That we have, marami po tayong inelect na leaders and may mga inappoint na mga leaders. But imbes na makatulong sa taong bayan, ginawa pa pong parausan ang Pilipinas.
Ninanakawan po tayo mga sangkay. Ninanakawan po ang sambayan ng Pilipino. Nakakalungkot. Kasi sila po yung pinagkatiwalaan natin mga sangkay, di ba? Na sila po ay tutulong sa Pilipinas. Pero ano nangyari mga sangkay? Pambihira. Ay, nako po. Sabi dito, as Undersecretary for Planning, ito na po si Cabral. Siya daw po ang Undersecretary sa pagpaplano. At siya daw po expert sa ganun mga sangkay. Remulla said Cabral approved all projects in National Expenditure Program of the government. Yan ang mga sangkay. Mula po ito sa pahayag, no? Ng isa sa, ako for me, itong si Undersecretary Roberto Bernardo ay nagsasabi po talaga ng totoo. No? Eksperto daw po dito si Cabral, mga sangkay. So, dami po ngayon naglalabasan ng mga sekreto niya. Ito pa ngayong isa. Kabilang umano ang namayapang Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral sa mga VIP na dumalo sa pagbubukas ng Holiday Inn Baguio City noong July 2018. Isang property na nauugnay. Ayan na mga sangkay. Kay Spiderone construction owner David Sanchez na sinasabing boyfriend ng dating undersecretary. Oh my goodness. Ayon sa report ng Bilyonaryo.com, grabe na kayo bilyonaryo, hindi pa umano sa guest ang ginawang pagtrato, higit pa umano sa guest ang ginawang pagtrato kay Cabral sa inaugurasyon, kung saan parang ito pa umano ang may-ari ng hotel at binigyan ng special attention ni Sanchez. Ang opening ng hotel ay dinaluhan din ni dating Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Panahon po ito ni PRRD. Kaya sabi ko mga sangkay, itong issue ng kalokohan mga sangkay sa mga proyekto, hindi lang sa panahon niya ni BBM. Ang taanging dyan, si PBBM lamang. Sa panahon ni BBM, huminto ang lahat. Bakit? Ikaw ba naman? Sa SONA pa lang, ibinunyag na ito. Di hinto talagang lahat. Waliban sa binunyag. Ngayon, nasa na sila ngayon mga sangkay? Kita nyo yung mga kontraktor at mga opisyal ng DPWH. Nangangamote, kulong. Marami pa pong susunod mga sangkay. Susunod na rin po yung mga senador, mga kongresista. Abangan po natin yan sa 2026. Noong panahong iyon, ang Holiday Inn Baguio ay sinasabing pag-aari ni Sanchez at dalawa niyang kapatid na babae at kasosyo ang IHG Hotels and Resorts. Noong pandemya, nagkaroon ng problema pinansyal ang hotel at hindi pagkakaunawaan ng may-ari at management, kaya umalis ang huling IHG manager noong 2021. Tapos, sa dokumentong nakalap mula sa Securities and Exchange Commission, as of 2022, si Sanchez ang nagmamayari ng 80% ng DM Capital Holdings Corp. At nagsisilbing presidente nito ang DM Capital na may paid-in capital lamang na 6.9 million ay inlista bilang may-ari ng Holiday Inn Baguio bago ito nabili ng Ayon Hotel. Okay. Ayon Hotel. Nakita rin sa SEC record na ngayong taon, ang stake ni Sanchez sa DM Capital ay lumiit sa 60% matapos itaas ang kanyang mga kapatid at anak ang stake sa 10% bawat isa mula sa dating 5% lamang. Noong 2022, ito na, nagbago ang pagmamayari ng hotel matapos pangalanan itong Ayon Hotel. Okay. Ito na pala ngayon mga sangka, itong Ayon Hotel.
Sa nakalap na dokumento ng bilyonaryo, ang Ion Hotel ay minamay-ari ng Potiel Resort Management, isang kumpanya na may paid-in capital na 500,000 at 99% pagmamayari ng car dealer na si Ralph Robinson. Sinasabing, ito na, close associate ni Benguet Representative Eric Yap. Sa mga naunang interview ng Billionaire News, ang sister TV network ng Bilyonaryo, itinanggi ni Sanchez na may relasyon ito kay Cabral sa pagsasabing magkaibigan lang umano silang dalawa. Itong hotel na ito, mga sangkay, ayan, ito yung sinasabing pagmamayari daw ni ito, mga sangkay, ni Cabral at ibinenta kay Eric Yap. Ewan ko, mga sangkay, ha? Masyadong malalim po yung pinanguhugutan nitong mga information ngayon ni Cabral. Pero, ito talagang legit dyan, no? Si Cabral ang, kumbaga, mastermind sa mga proyekto na pinapagalaw sa iba't ibang mga distrito. Mula po dito sa mga kongresista, mga senador, na hindi po natin alam kung ano yun, totoo ba yung nag-i-exist. O ito po ay mga ghost projects na kung saan napunta lamang sa bulsa ng marami sa mga politiko. At hindi po yun biro, mga sangkay. Kaya siguro gano'n na lamang yung, na-stress na siya, na-depress na siya. Kasi konsensya yun mga sangkay, diba? Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.